Gusto ko lang pong magbigay ng reaksyon dun sa mga nababasa kong comment at mga naririnig kong reaksyon. Specifically sa mga kababayan po nating DDS, supporter po ni dating Pangulong Duterte. May mga sinasabi po sila, sinasabi nila unlawful daw po yung pag-aresto at parang hindi tama yung due process. Ano? Ang dami po nilang sinasabi na against no or negative patungkol po sa pagkaka-aresto ni dating Pangulong Duterte. Ang gusto ko lang pong sabihin, paano naging unlawful at wala sa lugar or hindi tama or hindi align sa due process yung pag-aresto? Naandyan po yung media, may mga media, yung mga police, may body cam, no? Pwede nyo pong makita yan sa mga report and nakatutok po ang maraming tao, no? So siguro kung may nagbalak na mag-aresto ng unlawful or wala sa lugar, talaga namang hihirapan sila dahil ang dami pong nakatutok na mata doon po sa pag-aresto kay dating Pangulong Duterte. At ako po personally, wala po akong nakitang unlawful na pag-aresto doon. Meron pong warrant of arrest. Meron po kasi mga nagsasabi na mga kababayan natin DDS na wala daw pong warrant of arrest. Meron pong warrant of arrest, no? Talaga lang alam po namin na naiintindihan ko po. Ako personally, naiintindihan ko namin na malungkot kayo ngayon at siguro nasasaktan dahil kayo po ang mga supporter ni dating Pangulong Duterte. No, nauunawaan namin yon. Pero kailangan po nating sumunod at mag-submit sa proseso po ng batas, no? At sa otoridad. Hindi po ba yung narrative nyo noong nasa posisyon pa si dating Pangulong Duterte, ang sinasabi nyo, kung walang ginagawang masama, bakit matatakot, no? Naalala ko nga po yung sinabi ng isang kilalang vlogger na DDS, no? Kung tama yung pagkakaalala ko, si Sasa Ruganto Sasot ang nagsabi nito. At kung tama yung pagkakaalala ko, ang sinabi niya, ang pinaka-the best daw na mangyayari kay dating Pangulong Duterte is yung matatry siya sa international court, no? Yung maaresto siya ng ICC at matatry siya sa international court dahil doon daw may ipapakita niya ang galing niya bilang abogado, kung tama yung pagkakaalala ko, at may ipapakita niya yung kanyang basically pangatwiran patungkol sa mga kasong isinampas sa kanya. May papakita niya sa buong mundo, no? So, yun po yung pagkakaalala ko na sinabi ng vlogger na yon. May point naman siya kasi abogado po si dating Pangulong Duterte, no? So, ngayon magagamit niya yung pagka-abogado niya. And I'm sure meron siyang team ng mga abogado na tutulong sa kanya. So, mga kababayan, no, especially sa mga kababayan natin DDS, alam namin yung nararamdaman nyo ngayon, pero kailangan po nating mag-submit sa batas at sa mga otoridad, no? Meron din po kasi kung nababasa ng mga parang hindi po kaaya-aya, no? Kung ito po, ipapakita ko sa inyo. Kagaya nito, sabi ni Maricar Serrano, ito ay isang halimbawa lamang mga kababayan, ano? Marami po yan. Sabi niya dito, nagkakabarikada na sa Davao City, simula na ito, laban. Tapos yung sign po ng mga DDS, no? And then, sabi dito, magulo na sa loob ng Villamor. Tatay said, ipiu-piu nyo na lang ako, hindi ako sasakay dyan. No? So, ayan po yung mga sinasabi ng mga DDS. Yan pong pinakita ko sa inyo ay halimbawa po ng kanilang mga narrative. Ito si Lorraine Bado yata itong umiiyak, tapos ito si Philip Salvador. So, mga kababayan naming DDS, sana wag tayong mauwi, no, sa makakagawa ng mga bagay na untowards, no, or gulo, dahil ayaw po natin ng ganun, no? I'm sure naman na itatrato ng maayos si dating Pangulong Duterte sa international court kung dadalhin po siya doon sa ibang bansa, ano? And I'm sure yung mga bagay, yung due process, yung tamang pag-handle sa mga akusado na ipinagkait sa mga biktima ng EGK, hindi po mararanasan ni dating Pangulong Duterte yon. Naniniwala po ako doon, no? Kaya doon po sa mga nagsasabi na kawawa naman daw po si dating Pangulong Duterte, matanda na, may sakit na. Well, pumunta po kayo sa mga kulungan. May mga nakakulong po dyan na mga matatanda at may sakit na mga simple lang ang kaso, simpleng pagnanakaw lamang ng isang piling na mangga or isang kain ng mangga or simpleng violation sa traffic, no? Pero kahit may edad sila, nakakulong kahit meron din silang sakit, no? So, mali po kasi yung sinasabi na kawawa naman daw si dating Pangulong Duterte kasi matanda na at may sakit. Parang bakit pag dating Pangulong Duterte applicable yung ganyang katwiran? Pero sa mga ordinaryo at may hirap na Pilipino, hindi, no? So bakit? Magkakaiba ba tayo ng pagtrato sa mga Pilipino pagdating sa hustisya? Hindi po ba dapat pantay-pantay, mga kababayan? And again, sa mga nagsasabi na unlawful, wala sa due process, at saka mali yung pag-aaresto. Siguro naman mahiya po kayo ng konti, no?
sa mga biktima po ng summary execution, ng mga vigilante killings, ng mga nakamotor na riding in tandem na according sa libro ni Patricia Evangelista, if I'm not mistaken, na-mention niya ito sa isang interview, yung libro niya na Some People Needs Killing, if I'm not mistaken, yun po yung title ng libro. May na-interview siya na gumagawa ng vigilante killings na sabi, tinutumba nila yung mga suspected, alleged user or criminals, no, kahit walang due process kasi because ang sabi nila kasi Duterte sila, no? So they were inspired to do that because they were supporter of the former president, no? Pwede niyo pong i-double check, I may be inaccurate, no, pero na-mention po yan ni Patricia Evangelista sa kanyang interview regarding dun sa kanyang book na Some People Needs Killing, no? So hindi po ba nakakahiya naman dun sa mga biktima ng vigilante killing, summary execution, ng mga alleged pa lang naman suspected criminals, no? Hindi pa napapatunayan. And nakakahiya naman po doon sa mga tinuturing niyo na collateral damage ng mga batang inosente na nadamay. Na para sa inyo, ganyan talaga. May collateral damage sa bawat gera. Na akala nyo yung war on drugs ay kagaya ng gera na yung bansa, laban sa bansa. Hindi po ganun yun eh. Yung war on drugs, yung po ay dapat organized at kontrolado. May kakayahang maiwasan ng collateral damage. Hindi po yung kagaya ng mga gera ng bansa sa bansa na talagang mahirap maiwasan ng collateral damage, no? Ang nangyari kasi doon sa war on drugs, no? Parang disorganized in my opinion. Kaya may mga collateral damage, no? So, again, mahiya naman po tayo doon sa mga inosenteng bata na nadamay, na tinuturing nyo na collateral damage. Mahiya naman po kayo dun sa mga biktima ng EGK at mga tinaniman ng ebidensya dahil merong di umano'y reward system at quota, no? So mahiya naman po tayo dun sa mga pamilya nila na nagdalamhati, no? At dun sa mga tao na talagang kahit naman na user lamang, sumusuko naman, nagmamakaawa, may exam pa sila bukas, no? Nagmamakaawa na wag silang i-unalive. Pero in-unalive pa rin. Kung walang CCTV camera, hindi natin malalaman ng totoo. Mahiya naman po kayo doon. Yung mga yon ang totoong hindi nakaranas ng due process. Yung mga yon ang totoong pinagkaitan ng hostisya. At libo-libo po sila. Kung anong naranasan ng mga biktima ng EGK, vigilante killing, summary executions, at mga collateral damage ng mga inosenteng bata at tao, at mga tinaniman at pinagbintangang ng laban, lahat ng naranasan ng mga yon, naniniwala ako hindi mararanasan ni dating Pangulong Duterte. Bibigyan siya ng maayos na treatment, bibigyan siya ng tamang proseso ng batas, due process, at bibigyan siya ng pagkakataong magpaliwanag at depensahan, ipagtanggol ang kanyang sarili. Mga bagay na hindi na magagawa ng mga taong wala na sa mundo dahil nabiktima po ng extrajudicial killings. So, wag po kayong magpakalat ng naratibo at wag kayong magsalita as if kayo yung kawawa dito. Hindi po. Binibigyan nga po ng tamang proseso ng due process ang dating Pangulo na ipinagkait, no? ng kanyang pamamahala sa mga biktima ng EGK. Ako, honestly, ang dami ko nakitang mga DDS noon na tuwan-tuwa. Kada makakabalita ng sinasabing ng laban. Pero, again, nakita natin sa Quadcom. May mga video footages na tumatago na sa ilalim ng kanal, sa ilalim ng tulay, no? Tumatakbo na pero pinapuputokan ng mga pulis, no? Paano nyo sasabihin ng laban yun? At saka nga yung isang nabalitaan natin na nanlaban survivor, pinatunayan niya sa korte na siya hindi gumagamit ng droga at mali yung bintang ng mga pulis sa kanya na siya nanlaban, no? So, iyan mga kababayan, ano? Huwag po kayong magsalita or magpakalat ng naratibo na tila ba pinapalabas nyo na kayo ang biktima, no? Or kayo yung tama. Again, wag naman po kayong ganyan. Marami rin may sakit at matatanda na nagtitiis sa init, sa kulungan, siksikan. So, wag nyo sabihin na matanda na, may sakit na. Ganun na lang ba yun? No? Nung nakita ko nga sa balita, chinek up pa po si dating Pangulong Duterte, binigyan siya ng medical pag-aalagang medikal, binigyan siya ng medical attention, no? Nung nasa custody na siya ng mga police. And yung mga umaresto sa kanya, hindi naman po naging marahas, no? May mga body cam, may media na nakatutok para ma-document ang lahat ng pangyayari. So wala po tayong nabalitaan na mali
at hindi tamang pag-handle sa pag-aresto kay dating Pangulong Duterte. May mga body cam ang mga polis, no? Lahat ng ibinigay na treatment kay dating Pangulong Duterte sa pag-aresto sa kanya ay mga bagay na ipinagkait sa mga biktima ng EGK noong siya ang namumuno sa bansa, mga kababayan, no? So, again, yung mga sinasabi ng mga DDS na mga kriminal naman yung mga tinumba ng EGK yung mga biktima ng Oplan Tokhang na sinasabing ng laban, mga kriminal naman daw yun. Number one, hindi nyo napatunayan ng laban dahil wala kayong mga footages. Number two, karamihan sa mga sinasabing biktima ng EGK ay walang mga kasong nakasampa patungkol sa RAPE, patungkol sa rape, patungkol sa kung ano-anong uri ng krimen, no? And then number three, only court can convict a person. Korte lamang ang makakapagsabi kung ang tao ay criminal or hindi, no? So wag niyo i-justify ang mga ginawang EGK, no? At hindi makataong pagpatay sa mga tao na na-document, no, na may nagtatanim ng ebidensya na talaga ng mga pinagbintangan lang na ng laban, no, na hindi makatao yung ginawang yon. Wag niyo i-justify by saying na mga kriminal naman yan. Hindi totoo yon, mali yon dahil wala kayong court conviction, no? Para saan pa ang mga batas at korte kung susuportahan niyo yung ganyang sistema? On the other hand, yung binibigay na pagtrato kay dating Pangulong Duterte sa pag-aresto sa kanya ay maayos, mapayapa, nasa due process, tama, na ayon sa batas, at hindi magulo, walang napahamak, something na ipinagkait sa mga nabiktima ng EGK, mga kababayan. Naalala ko si Robin Padilla, sasama daw siya kapag naaresto si dating Pangulong Duterte. So, tingnan natin kung anong gagawin niya, kung sasama ba siya talaga. Yun lamang mga kababayan, salamat po sa panonood. Sa mga DDS po, no, sana po, wag po kayong gagawa ng mga bagay na maaaring ikapahamak nyo at masampahan kayo ng kaso. No? Alam namin ang nararamdaman nyo ngayon, pero hayaan natin gumulong ang proseso ng batas at mangibabaw ang tamang sistema at magpasakop po tayo sa otoridad. Yun naman din ang narrative nyo noon na kapag walang ginagawang masama, bakit matatakot? Bakit susuway? Hindi po ba, mga kababayan? So yun lamang po, maraming pong salamat sa panonood. Sana po i-like nyo ang video at makapag-comment kayo at sana po ay makita-kita po tayo sa susunod kong video. Salamat po.